Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang nalinabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Nakapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y Kristiyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan po ang posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayanang Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel at tayo gagawa na naman ng panibago nating reaction at komentaryo mga babayan. Alright, so ngayon na nakikita ninyo sa inyong monitor screen ay si Harry Roque, mga babayan, Attorney Harry Roque. No, at alamin natin, no, meron siyang pa-press conference. So, meron siya nilabas na video, mga babayan, no? Latest to, mga babayan, no? Itong video ni Attorney Harry Roque. So, alamin natin, ano nga ba yung kanyang mga sinabi dito, no, sa video na to, mga babayan. Alright? Tara, let's go. Sabi niya dito, mga babayan, buto at balat na si Tatay Digong. No, paano na? No, yun yung tanong niya rito, mga babayan. Okay, so alamin natin, ilalaman ng video na to. Let's go. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Nako, araw po ng linggo. Pero medyo masakit po ang mga butot balat ngayon dahil kahapon po kami nagmarcha lamang nagmarcha dito sa Dahig. Almost 7 kilometers po yan para kay Tatay Digong. Yan po isang unity walk para kay Tatay Digong. At ngayon po kasama ko ang mga kababayan natin, mga taga-UK, no? Mahigit 13 hours ang biyahe nila para makisali din sa marcha nito. At siyempre, pauwi na sila, pero bago sila umuwi, nakita-kita muna kami para magtakaisa. Pero alam niyo po ngayon, ang pag-usapan natin, yung malungkot na sinabi ni Ma'am Elizabeth Zimmerman Duterte, na bagamat in good health si Tatay Digong, siya ay butot balat na. Alam niyo po, naintindihan ko kung bakit kinailangan i-highlight ni Ma'am Elizabeth na talagang nasa mabuting kalagayan naman at kalusugan si Tatay Digong, wala nang gamot na iniinom. Kasi pag sinabi lang na butot balat, alam na natin kung ano ibig sabihin nun. Pero sinabi pa rin niya na butot balat. Ibig sabihin, napakalaki ng nawalang timbang kay Tatay Digong. At literally, siya ay butot balat na. Siguro naman, hindi mo na kinakailangan maging doktor para malaman kung bakit naging butot balat na si Tatay Digong. Sakit ng loob po yan. Sakit ang loob dahil nangyayari ngayon, yung pinakaayaw niya mangyari na siya ay hinuhusgahan ng mga dayuhan. Talaga naman kung mula nung nagkaroon ng isang joint article na nagsasabi na dapat maimbestigahan si Tatay Digong for crimes against humanity, 2017 pa po yun. Sinasabi na ni Tatay Digong, ano sila, independenteng bansa ang Pilipinas, may sarili tayong hukuman. Kung merong gusto magreklamo laban sa akin, dito sila sa Pilipinas umarap. Dahil mababaliwala yung pagkamartir ng ating mga ninuno na nagpakamatay para magkaroon ng malaya at independenteng Pilipinas.
Pero ngayon po, nangyayari na yung kanyang bangungot na siya po ngayon ay hinuhusgahan ng mga dayuhan sa mga krimen na di mano ay nangyari sa Pilipinas. Ang nakakalungkot pa po ay dalawang bagay. Sinasabi nila 30,000 daw ang mga namatay dyan sa war and drugs si Tatay Digong. Pero dun sa arrest warrant, 43 ang sinasabi nilang biktima. Pangalawa po, sinasabi nila na overwhelming daw ang ebidensya. Pero anong katotohanan? Hanggang ngayon pa lang sila na nagkukumbinsi ng mga pulis na sa Pilipinas na tumisigo laban sa kanya. Humingi sila ng karagdagang panahon para ilabas ang lahat ng ebidensya laban kay Tatay Digong. And yet, ngayon pa lang po sila nakikipag-usap sa kapulisan na tumindig bilang testigo. Kaya po nga po, naiintindihan natin kung bakit balat buto na lang si Tatay Digong. Nasisiraan na po siya ng loob. Kaya nga po siguro nawawala na ng gana. Dahil nangyayari nga yung bangungot niya at siyempre napakatagal ng proseso. At dahil siya naman po ay dating prosecutor at abogado rin, alam niya na hindi makatarungan na nangyari sa kanya. Antakin ninyo, 120 days plus na siya nakakulong and yet wala pang probable cause. Sa Pilipinas po kasi, bago ka makasuhan sa hukuman, dumaan ka na sa proseso ng preliminary investigation. At titignan na doon kung merong ang krimen na nangyari at may posible ba na inasasakdalang gumawa ng krimen. Ngayon po, wala pang ganon. Mangyayari pa lang po yan simula September 23 sa confirmation of charges. Doon pa lang po pruebahan ng prosecutor kung merong probable cause. Meanwhile, 120 days na siyang nakakulong. Sa totoo lang po, sinabi naman ni Ma'am Elizabeth na butot balat, yung ibang mga anak naman talaga ay nalulungkot din dahil kada bisita nila, nakita niyo naman kung paano yung naging asta ni Mayor Baste. Lungkot na lungkot siya doon sa huling araw niyang pagdalaw. Si Congressman Pulong, hindi na po humarap sa amin dahil hindi na niya kaya kaming harapin. Dahil makakasiguro maluha siya. No? Hindi po mabuti ang lagay ni Tatay Digo. Yan po ay dahil sa sama ng loob. Yan po ay dahil sa nangyari sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang nangyari sa kanya. Malungkot po ang nangyari sa kanya dahil nga po linabagang soberenya natin at ngayon po ay linalabag ang karapatang pantao rin ni Tatay Digo. Well, bago po ako magpatuloy, dumarating ang pagkain namin tanghalian, pero tanungin ko muna po itong ating mga kababayan. Anong nararamdaman nyo nung nabalitaan nyo na butot balat na si Tatay Digong? Unahin po natin dito, no? Ito po ang namumuno nitong grupong to. Ito po, 2015 na pa, ay DDS na. Tayo po, si Emily, no? Si Emily po ay DDS na 2015 pa lamang. Balik-balik po sila rito, ha? Ilang oras kayo sa England papunta rito? So ito supporters galing England, mga babayan, no? Pabalik-balik daw sila diyan sa The Hague, no, para suportahan, no, ito dating Pangulong Duterte. Too much time? 13 hours. Balik-balik ko yan. Ilang beses ka na bumalik mula nung kinulong si Tatay Digong? Nakasampung beses na ako. 10 beses, ha? 10 beses. Napakagastos po niyan. Magkano rin ang gastos nyo? Dahil kada punta nyo rito, nag-aarkila kayo ng bus at nag-aano kayo ng hotel. No? Magkano kada punta nyo rito? Well, napakalaki po ng gastos ko. Kasi sa hotel lang, tsaka sa bus pa, o syempre pagkasin pa namin. Pero yan po ay galing sa bulsa namin. Voluntary po ang pagpunta namin dito. Hindi po namin iniisip ang aming gastos. Ito po ay para kay Tatay Digong. Para ipakita po namin ang buong suporta at pagmamahal po sa ating mahal na Tatay Digong. Kami po ay nalulungkot noong nalaman namin, narinig po namin, attorney, ang live po ni Ma'am Elizabeth na nagsasabi Uy, na sarap gano'n na po, nga no? po pinagalan ni Tatay Digong. May French fries. Po sa amin, na mga supporter ni Tatay Digong na nagmamahal sa kanya, kung ano po ang kalagayan niya. Sana po maparinggan ng ating government ngayon, lalo na sa ating presidente ngayon na si President Marcos. Sana mapakinggan niya ang mga hinaing ng lahat ng mga tao na nagmamahal kay Tatay Digong.
nakauwi na po siya. Yun lang po ang hiling namin. Yun lang po ang pinapanalangin namin na makauwi po ng matiwasay na maayos si Tatay Digong. Si Tatay Digong po ay 80 years old na. Nasa loob ng ICC, Detention Center, na dapat wala siya dyan. Ginawa niya na maayos ang Pilipinas. Siya lang po ang nakapagbigay ng maayos na buhay sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. Yan po sana ang maisip ng mga tao na gumawa nitong krimen kay Tatay Digong. Biro mo naman, binyahin nila si Tatay Digong, walang passport. It's illegal. Illegal po, attorney, ang pagdala na kay Tatay Digong. Yan po sana ang iniisip nila. Biro mo walang passport, nakarating si Tatay Digong ng dahil. Tapos, si Tatay Digong ay may sakit, mahina na. So dapat po, yan po ang iniisip ng mga Marcos ngayon. Si Tatay Digong lang po ang nakapag-libing sa tatay ninyo. Sana po, maisip nyo rin yan. Mahal na mahal namin si Tatay Digong. Maraming salamat sa iyong madamdaming pananalita. No? Grabe, no? Talagang emosyonal. No, itong supporters, no, ni dating Pangulong Duterte. No, naging emotional siya doon sa kanyang naging speech, mga kababayan, no, doon sa kanyang naging mensahe, 'di ba? Siguro ganun talaga yung kanyang pagmamahal, no, doon sa dating Pangulong Duterte. Ganyan talaga pagka mga diehard mga supporters, no. Ganun talaga yung kanilang mga suporta, no, doon sa kanilang sinusuportahan. Parang artista 'yan, no? Na pagka meron kang idol na artista talaga na mga ganun, no, ang iyong suporta, no, doon sa artista na 'yon, 'di ba? So ganun din, no, siguro itong si Nanay dito, 'di ba? Yung kanyang suporta sa dating Pangulong Duterte, no, kaya naging emotional siya, no, doon sa kanyang mga sinabi, no, habang nagsasalita siya, naiiyak nga siya oh. Pero alam nyo, ang katunayan yan, ang malungkot, hindi lang na linabag nga yung karapatang pantao ni Tatay Digong. Pero malungkot, siguro, akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan na manatili sa pwesto forever. Marcos Part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingid na papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumaba muli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi po imposible yan. Nakapatuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos. Hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral kayo ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo, ganyan din ang gagawin sa inyo. Hahatawin kayo ng taong bayan sa galit pag may nangyari kay Tatay Digong. Kahit saan pa kayo magtago, may Pilipinong magagalit sa inyo at hahataw sa inyo. Hindi ko sinasabing gawin yan. Ako'y Kristiyano, hindi ko sinasabing dapat gawin yan. Pero ganyan po ang posibleng mangyari sa galit, sa hagupit ng sambayanang Pilipino pag may nangyari sa inyong lahat. Ang pag-usapan natin, anong pwede natin gawin ngayon bilang mga Pilipino? Sa tingin nyo ba naging epektibo yung marcha natin para makamit yung ating ninanais na maipauwi si Tatay Digong? Si Rose. Nakaramdaman ng mga tao. Yung solidarity na sama-sama tayo na nagmarcha. Kasi yun lang ang alam namin gawin eh. Yung magmarcha para makita na may mga Pilipino kahit nakatira kami sa London. Pumupunta kami dito in any way we can sa sarili naming gastos
Pero yun lang. Pero sa totoo lang, nananalangin kami gabi-gabi. Naiiyak kami gabi-gabi. Kasi he's 80 years old. Enough. Ang tagal niya nang nasa detention. Kung may kailangan magdesisyon ng ICC, kailangan pati sila. So gusto na sunugin namin ang building ng ICC. Bakit nila kinikip si Digong on what charges? Ang tagal ng September. Pero lahat kami nangangarap na makalaya. At totoo lahat sinabi ni Attorney Harry Roque. Napakaraming Pilipino. Yung iba hindi makarating dito because of some reasons. Pero ang dami namin kilala, magkakaroon uli ng sigalot pag may nangyari kay tatay. Yes. Yun lang masasabi ko. Malinaw po ang aming sinasabi na hindi po namin iniinganyo gumamit ang dahas ng taong bayan. Pero sinasabi namin na katotohanan. Kung sa tingin nyo nawala ang problema dahil nawala sa Pilipinas si Tatay Digong, kapag may nangyari, mas malaki ang problema ninyo. Dahil ngayon pa lang, nanarayan ng Tatay Digong na nakakulong, buong mundo alam na kung gano'ng kamahal si Tatay Digong. At ngayong naririnig namin na butot balat na siya, hindi po namin matanggap yan. Dahil alam po namin na ang Pilipinas naging mas maunlad, mas mapayapa, at ang mga Pilipino, taas ulo ngayon na sila ay Pilipino dahil kay Tatay Digong. Hindi po kami sumasamba kay Tatay Digong dahil sa kanyang pagkatao. Ginagalang po namin siya at binibigyan pugay dahil sa liderato na pinakita niya. Hanggang ngayon po, matapos siya maging presidente, matapos maging kongresista, mayor, nakatira sa bahay Kalapati sa Davao. Hindi ko po talaga akalain na magkakaroon ng isang leader na hindi magpapasasa sa posisyon. Pero yan po ang Tatay Digong. At yan po dahil ako bakit mahal na mahal ng taong bayan si Tatay Digong. Kayo po, sino pa pong gusto magsalita? Ma'am, ano pa po ang gusto niyo pang gawin? Kanino pa umiiyak yan, Mick? Kanina pa umiyak. Sige po. Kami po from London, nung una namin pong malaman na si Tatay Digong ay illegally kidnap, sobrang lungkot po namin. And that's why, kasi nakatutok po kami nung March 11 po eh. Nung March 11 po, nakatatak na po sa utak namin. Ginawa nilang pambabastos kay PRRD na dati nating presidente. Pati yung pambabastos niya sa pamilya. Walang nakikinig sa mga pakiusap nila habang kinikidnap siya. So, nung marinig po namin yun sa UK, nag-usap-usap po kami talaga na kailangan namin makarating straight away. Kaya after March 11, pumunta po kami ng Den Haag ng March 23 para maibigay po namin yung suporta namin kay PRRD from UK. March 11, na-meet namin si Vicky Sara, sila Spokes Harry, Senator Robin. And then after that, para nagpahinga lang kami ng 5 days sa UK, balik na naman kami ng birthday ni Tatay Digong noong March 28. Kasi gusto namin na, kahit hindi namin nakikita si Tatay Digong personally, andun yung support namin. So from then on, like me personally, 5 times na ako nakarating sa Den Haag. With our own money, time and effort just to show our support. And also we do prayer every day para si Tatay Digong. Nandun pa rin yung kanyang strong spirit na someday, hopefully, makuha niya yung tunay na hustisya niya. Kahit alam natin na ginigipit siya ng ating sariling gobyerno sa Pilipinas. So hopefully maraming makinig sa kanya, kahit yung mga taga-ICC, maging patas naman sila sa gagawin nilang judgment sa kanya. At saka gusto rin namin ipakita, gusto rin namin idadasal namin na yung mga nag-a-acto sa kanya, ng mga kanyang mga kasalanan, sana maisip naman nila kung talaga bang may kasalanan si Tatay Digong sa kanila or kasi 'di ba alam naman natin na marami diyan na impluwensyahan lang eh. Kasalita sila na hindi naman totoo. So sana mag-speak up din sila kung sino yung mga tunay na
tunay na natulungan ng legacy ni PRRD against drugs, illegal drugs. Alam natin maraming naging taong natulungan, naging matino dahil sa mga project ni PRRD. So, sobra kaming nalulungkot dahil bakit ngayon bumabalik sa tayo ng kwento. But anyway, we can only offer our prayer for PRRD at saka sa family niya. Sana kung gaano kami katatag sa aming suporta, sana mga pamilya niya, Ma'am Hanilet, si Ma'am Elizabeth, mga anak si BP Sara, Kompolong and Mayor Baste, sana, and Kitty, sana maging matatag pa rin sila hanggang sa dulo. Katulad ni Spoke Sari na palaging nandyan for PRRD, gano'n din kami. Lalaban tayo hanggang dulo. Duterte pa rin, Pilipinas, Duterte pa rin. Thank you. Salamat po. Alam niyo po, tinatanong ko kung meron pa akong dapat na ginawa para maigsan itong pagdurusa ni Tatay Digong. Napaka-frustrating po sa akin. Ako yung kauna-unahang Pilipino na nakapasok sa roster ng ICC List of Lawyers, pero hindi ko po siya madepensahan. Dahil ako mismo hinabol ng mga bangak dyan sa Malpende. Ang hearing ko nga po sa 15, kauna-unahang hearing. Hindi na po ako kumuha ng abogado, ako nagtatayong abogado para sa akin sarili. At isang pampers box sa book evidence at sumite ko. Malungkot po kasi kung hindi naman ako hinapon ng mga bolangyang, mga bagag na kanyang, siguro nga nagugol ko yung aking karanasan bilang abogado para matulungan si Tatay Digong. Pero kinakailangan po ng remedyo. At ako po'y nalulungkot na sabihin na parang wala na tayong remedyong makukuha sa ICC. Bakit? Ang ICC po ngayon, ang pinaglalaban, yung manatili sila bilang isang hukuman. Dahil bukod po kay Tatay Digong, wala na silang linilitis na kaso. At yung huling pagpupulong ng mga bansa na miyembro ng ICC, tinatawag na Assembly of State Parties, pinag-usapan na kung dapat magpatuloy ang ICC dahil wala naman sila mga huling mga akusado. Kaya tuwan-tuwa talaga sila nung ang bangat administrasyon ni Marcos ang siya pang nag-surrender kay Tatay Digong na hindi pa humihingi ng kooperasyon ang ICC sa pamamagitan ng kidnapping. So ako palagi ko tinatanong, meron pa ba ako nagawa? Ang problema po, hindi ako pamilya. Hindi ako nagdidesisyon. Kailangan tanggapin lang po ang desisyon nila. Wala yung silis recommend. At ngayon po, recommend ko, kinakailangan na po ng ibang remedyo. Gamitin na natin ang karapatang pangtao bilang susi para mapalaya si Tatay Digong dahil inabag ang karapatang pangtao, hindi po pwede ang kidnapping maging dahilan para magpatuloy ang trial sa ICC. Dahil pagdating sa ICC, sa tingin ko po, dihado tayo dyan. Dahil pag nawala na si Tatay Digong, sino pa ang lilitisin nila? Paano na ang mga sweldo nila? Paano na yung 140 million euros pag taon na ginugugol sa hukuman? Alam niyo po sa larangan ng international law, dati-rate ang definition ng international law, application of rules. Nagbago na po yan. Ngayon, authoritative decision-making process. So pati po yung konsiderasyon kung ikabubuti ba ng buong daigdig ang pag-abolish sa ICC, pumapasok na as issue sa kaso ni Tatay Digong na hindi naman dapat. Siguro, tama sila na nagsasabi sila na mas mabuting may hukuman na matatakbuhan ng mga biktima sa pinakakrumalduman na krimen pag walang gumaganang lokal na hukuman. Hindi po yan ang kaso sa Pilipinas, bukas sa mga hukuman sa Pilipinas. Bakit nyo ipipilit na ituloy ang kaso ni Tatay Digong para lang magpatuloy ang ICC? Mali po yan. Kung talagang kinakailangan bigyan ng katarungan ng lahat, unahin muna natin yung karapatan ng mga nasasakdan sa hukuman. Kaya nga po, I can only recommend, dalhin na natin sa Dutch court dahil nga sa ka nakakita kidnapping, tapos yun ang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction sa tao, ng akusado. At hindi po pwede maghugas kamay ang mga Dutch. Nakakulong siya sa presong Dutch. Binabantayan siya ng mga Dutch na mga gwardya. Pinalanding siya sa Holland na walang passport, tinanggap ng mga Dutch immigration authorities. Sinundo ng Dutch police kasi walang kamalay-malay ang ICC na nandiyan na si Tatay Digong. Yan ang totoo.
Sinakay siya sa ambulansya ng Dutch. Dinala sa hospital ng Dutch bago kinulungan doon sa kulungan. Nakulungan Dutch. Ang sa akin, okay, may abogado dyan. Alam nyo kami mga abogado may legal ethics. Hindi ko man kasundo yan si Kaufman, hindi ko siya pwedeng pakilaman dahil kanyang kaso yan. Pero dahil na wala naman tayo nakikita ng remedyo, hindi ba po pwede mag-explore na tayo ng ibang remedyo? Pero dyan po yung napuprustrate ako kasi hindi ako pamilya, hindi ako pwede mag-decide. Yes. Pero siguro, dahil nararamdaman naman ng pamilya na ang sakit ay hindi lang tinatamaan sila, kundi ang buong sambayan ng Pilipino nagmamahal. Siguro naman iko-considera nila ang lahat na posibleng pang remedyo para mapalaya si Tatay Digong. Pero ngayon po ako, talagang tinatanong, meron pa ba akong dapat ginawa para makatulong kay Tatay Digong? Ganong hindi naman ako. Tingnan po natin. Pero siguro, dahil ako'y pinakalak na kulot, ang sabi nila ang kulot, matitigas ang ulo, hindi po tayo titigil. Yes. Hanggang narito pa tayo. Habang Ang buhay. dulo, Tatay Digong. Alam namin nahihirapan ka, alam namin nawawalan ka pag-asa, pero kakilala mo si Harry Roque. Makulit, hindi titigil. Narito ako, antayin kita. Sasamahan kitang inuwi. Hang in there, Tatay Digong. Dami nagmamahal sa'yo. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Mahal ka namin. At naniniwala ka rin sa Panginoon na nakita niya ang mabuting nagawa mo, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Sensya na po, medyo emotional ngayon, pero maraming salamat kasi inyong patuloy pagtangkilik. Pagdasal po natin ang Tatay Digong. Prayers move mountains. Amen. And let us ask God, please Lord, do not take away our Tatay Digong at a time when the nation needs Him the most. Salamat po. Hanggang sa muli. Ito po yung Spokes ng Bayan. Duterte forever. Alright, so yan no. Ano masasabi ninyo dyan? I-comment sa baba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright, so kita-kits tayo sa ating next video upload.